Okay, so ang ating topic ngayon is about our status here. So, if you were able to watch our previous vlog, I mentioned there na November yon. So, I said na next year, bali this year, my permit and the kids, of course, dad's permit too. Pero kami kasi mauuna, our permit will be expiring in March this year. Before I'm going to share to you what will happen to us soon, I'm gonna share you a little story lang about our effort of, you know, staying here. Kasi, given that we are just given a year, so ang hirap nga talaga. Knowing that IRCC right now, they're being strict na. Talagang parang ayaw na nilang magpapasok dito. Ayaw na nilang tumanggap ng mga immigrants. So, ito yung story namin. So, 2024 lang nag-start ang OINP na pwede na yung international student ng 1 year na mag-apply sa OINP International Student Stream. So, nung nabalitaan ko yun, nag-inquire agad ako sa HR namin kung pwede, kung mag-provide sila ng employer form. January ako nag-email hanggang March, parang magma-March na wala pang reply. So, nagbaka sakali ako na itanong sa manager ko if alam niya about it. Pero sabi niya, hindi niya daw alam. And then, she gave me another name from the HR. Tapos sabi niya mag-email daw ako. Tapos CC ko siya, tsaka yung director namin. So, ayun, nag-email ako. Tapos, ayun, nag-reply ka agad-agad. Sabi ko nung una kay dad, sabi ko, gawa na kaya ako ng profile para just in case na magpo-provide nga ng employer form, at least ready na. So sabi ni dad, wag daw muna, hintayin daw muna. So ayun nga, March 12 nagkaroon ng draw. So March 14 ako gumawa ng profile. Tas ayun, nahuli ako. Sayang, yun na sana yung pinaka-chance namin. But then, sabi ko, baka by June meron na namang draw sa international student. So, nung June na wala pa, doon talagang hinakabahan na ako. Hanggang June, July, August, September, October, wala pa rin talagang draw. As in, tapos hindi kami nag-expect na for express entry kasi ang tataas talaga ng score hindi naman ganun kataas yung score namin. So, umaasa lang talaga kami sa OINP. Hindi rin nagbibigay ng employer form yung employer ni dad. So, ako lang talaga yung may pag-asa. Pero, ayun nga. So, in short, wala talagang draw sa IT, sa NOC code ko. So, eto na nga. Nung June pa lang nag-start, dun na medyo nag-worry na talaga kami. Kasi, parang wala na talaga kaming, parang wala kaming nakikita ibang chance kung anong gagawin next. Pero, syempre, meron kaming mga plan B and plan C. Pero, if nanaisin talaga namin kung kaya, magsistay lang kami dito. Kasi parang ayaw na naming mag-start na naman sa bago, 'di ba? So ang aming plans, isa ay lilipat kami ng Alberta. Kasi nagpaalam ako before sa manager ko. Sabi niya okay lang naman daw kasi meron yung employer ko, meron kaming office sa Alberta. Naman siya, pwede naman daw ako mag-transfer doon. Pero yun nga, yun yung isang plan namin. The next plan, tas yung talagang last resort, kung talagang walang-wala na, si dad yung mag-aaral. Pero kasi,
Ang mahal nun kasi magiging masters na siya dahil may changes nga sa rule ng students na masters lang ang pwede, masters ng 16, at least 16 months ang program bago niya madala yung family niya. So, ang mangyayari, mahal na naman yung babayaran namin sa tuition fee. Tapos hindi siya makakapag full time, so ako lang bale mag-work, 'di ba? So yun yung plans namin. Syempre meron kaming plans. Tapos syempre pinagpe-pray talaga namin kay Lord na parang siya na talaga yung bahala kasi feeling namin wala na kami, it's not within our control anymore. So, talagang pinagpe-pray namin siya every night, every day. Hanggang ngayon pinagpe-pray namin. So, ito na yung nangyari. Came October, binalikan ko yung manager ko. Sabi ko, patapos na yung yung permit ko, mag-expire na siya ng March 2025. So, nag-reach out siya sa HR. Siya yung nag-reach out, ganon. Tapos, parang after nilang mag-usap, ako na yung pinakausap ng manager ko. So, ako na yung nakikipag-usap ngayon sa HR. Sobrang tagal, parang October, tas November, sinabi niya na parang mag-reach out kami sa sa immigration lawyer para i-consult nga yung sitwasyon namin. May na-refer yung manager ni Joseph sa amin. So, siya yung kinuha namin, nagpa-consult. So, nilagay niya lahat ng pwede naming pathways. In-email namin lahat ng pinag-usapan ng immigration lawyer namin. Tapos, by December, nung malapit nang mag-break, kasi meron kaming 2 weeks break noon sa work. So, nung Friday noon, nag-email ako sa HR na just in case, pwede bang i-fill out niya yung form, employer form, para if ever na ma-draw, syempre, para maging ready. If ever na ma-draw kami, 'di ba, ipapasa ko na lang yung form. Syempre, bakasyon, 'di ba? Parang hirap hagilapin noon. Since 2 weeks nga yung namin. So, ayun nga, Friday nag-email ako. Tapos, Saturday, nakita ko yung email niya. No, this is the power. Saturday ko lang pero Friday pa lang niya na-reply. Saturday ko nabasa. Sabi niya na we will be able to support you with LMIA. So, sobrang saya namin kasi ngayon, ang hirap maghanap ng LMIA lalo na sa work namin. Hindi lang sa amin, parang in general sa Ontario, sa dito. Mahirap talagang kumuha ng LMIA. Kasi kung tutuusin, 'di ba? Marami dito naghahanap ng work na mga PR or citizen, parang why do they need to pay and go through the process kung meron naman silang makukuha na mga naghahanap ng work. So it's really a blessing na talagang they will support me with the LMIA path. Ang isa pang namin is kami nga ang magbabayad ng service fee ng lawyer. So mga siguro 6,000 CAD din yun. Pero inisip namin, okay lang din yun kasi at least, 'di ba, 1 year lang naman yung inaral ko. 'Di ba? At least yung 6K, if 2 years ang kinuha akong program, 'di ba? Magkano din yun? 17K, tapos plus isang year pa 17K, let's say 17K din. 'Di ba? Mas nakatipid pa kami kung 6K lang yung gagastusin namin. Tsaka kung pa kami, kaya nag-masters kami, magkano yun? Siguro 40K. Ang din, minimum 60K, 40K yung mababayad namin. So, grateful pa din talaga kami
And of course, we are very thankful to God kasi answered prayer. Pero we are still praying until now kasi nga hindi pa sure. Kasi syempre, i-approve pa yung LMIA, tas i-approve pa yung work permit ko. So hindi pa. Ngayon, yun lang muna yung ma-update ko. But I will give an update again if as in talagang may work permit na. Also, we are still praying na ma-draw na talaga kasi talagang pahirapan yung pagdo-draw ngayon. Wala nga nung December na supposedly dapat meron, last year meron. So December tas January meron, pero hanggang ngayon wala pa din. So we're still praying na magkaroon na talaga kami ng ITA para maging ma-PR din kasi syempre gusto namin talaga magstay here, 'di ba? Parang we miss home pero wala mo nang uuwi. Wala mo nang uuwi. Please Lord, wala mo nang uuwi. And ayun lang. Yun ang latest namin. So next time yun naman ang i-update namin about our successful work permit, as closed work permit. So that's it for today, and you want to say Bye bye. bye bye. Bye. Wait, check out my wand. If you like our videos, please be sure to click the subscribe button below. Thank you.